Isa-isang sinusuyod ng mga tropa ng gobyerno yung mga bahay na sa Marawi, yung pong mga iniwan. Yan ay para masigurong wala nang naiwang armas o pampasabog yung mga teroristang maute. Sa gitna ng kanilang operasyon, may mga evacuee o mga bakwit pa rin na nagrereklamo. Sila daw ay nanakawan dun sa yung kanilang mga iniwang bahay. At nakatutok, live din po ito, si Chino Gaston. Chino! Mike, nasira na nga ang pamumuhay, ninakawan pa. Ilan lang yan sa mga sentimiento ng mga taga Marawi City na ating nakausap kanina na hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Para matiyak na wala ng mga armas at pampasabog ang mga ISIS baute sa Marawi City, isa-isang iniinspeksyon at hinahalughog ang mga bahay at establishmento. Kapag napasok na ng pinagsanib na tauhan ng sundalo at pulis, pinipinturahan ito ng malalaking X at salitang clear. Kapag naroon ng mga may-ari, mabilis pinapadlock ang mga gate at pintuan. Wala flit. Mas magandang mga pulis at saka. Pero hindi kasing swerte si Jolly at kanyang mga kaanak. Ang car accessory shop malapit sa Kapitolyo, nilooban daw at pinagnakawan. Kaya para hindi tuluyang mawala ang naipundar ng pamilya, hinahakot nila ang mga paninda papuntang Iligan City. Meron na po sir na kapasok na magnanakaw kasi nung last week po sir, pumunta kami dito, nakabukas po siya. Nakabukas? Tanggalan ng mga kandado. O anong mga nawala? Hindi pa namin sir ma-sure kung ano yung mga nawala, pero may nawala. Mga sundalo at pulis lamang ang nagbabantay sa gabi. Ang mga sibilyan, iilan lang ang nabibigyan ng access sa ngayon. The PNP and the AFP are very much willing to help out in terms of investigating a possible looting. Yung nga yung gusto natin. So it's just a matter of making it official. Sa kapulisan, we cannot jump into conclusion without really verifying the veracity of their complaint. Kasi nga sir, wala pa pong lumalapit sa amin. But then, we acknowledge complaints. Sa ika-39 na araw, walang senyales kung kailan talaga matatapos ang bakbakan sa Marawi kung saan 82 sundalo at 44 na sibilyan na ang namamatay. Mike, naniniwala ang provincial government ng Lanao del Sur na mas malaking krisis ang nagbabadya tungkol sa kalagayan ng tinatayang 286,000 evacuees. 8 bata na raw ang namamatay dahil sa diarrhea at marami na rin ang nagkakaroon ng sakit sa balat at sa respiratory disease. Samantala, 2,500 na mga evacuees, karamihan mga babae, Mike, ay nakakaranas na raw ng problema sa pag-iisip dahil sa traumang dinanas sa walang patid pa rin na gyera dito sa Marawi City. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.